Taong 1956, mainit ngunit maulang gabi sa isang liblib na nayon sa isang probinsya sa Pilipinas. Nagising ang mag-asawang sina Alfredo at Esmeralda na noon ay 7 buwang buntis dahil sa kakaibang tunog na nagmula sa kanilang pawid na bubong. Alfredo may aswang. Kalmado at tila inaantok pang wika ni Esmeralda sa kanyang asawa. Dahan-dahan na tumayo si Alfredo na tila naiinis sa pagkakaistorbo sa kanyang tulog. Isang aswang. Isang nilalang na may makinang ngunit maitim na balat. Balot ng matigas na balahibo. Matalas na pangil at kuko. Mapupulang mata na hayok pumaslang at kumain ng laman. Isang nakakikilabot na nilalang. Ngunit hindi para sa mag-asawang Alfredo at Esmeralda. Kilala si Esmeralda dahil sa taglay nitong ganda at kabaitan. Ngunit bukod doon, isa siyang bantog na babaylan, manggagamot at may alam din sa pambabarang. Habang ang asawa nitong sa Alfredo ay isang mangangaso, bihasang antingero at may gabay na isang pulang tikbalang sa tabi nito. Sa paglabas ni Alfredo ay hawak na niya ang isang latigo. Isang latigong nasa 3 dipa ang haba na may pilak na hawakan. Buntot pagi. Iniwasiwas niya ito sa hangin at lumikha ito ng nakakikilabot na ugong na tila pumupunit sa hangin. Agad niya itong inihampas sa aswang na tila nagulat nang nalaman niya kung sino ang nakatira sa bahay na iyon. Agad itong bumagsak sa lupa. Ni hindi nagawang sumigaw ng nilalang dahil agad itong naging abo sa pinagsamang lakas ng hagupit ng buntot pagi na may kasamang orasyon at lakas mula sa gabay ni Alfredo. Natagalan kayata? Kung hindi lang ako buntis ay kayang-kaya kong paslangin ang aswang na yan kahit hindi na ako lumabas ng bahay. Mapang-asar na wika ni Esmeralda. Hindi na kumontra pa si Alfredo dahil sa alam niya ang nakakamangha ngunit nakakikilabot na kakayahan ni Esmeralda. Sa halip ay humiga na siya at nagpatuloy sa pagtulog kaya yakap ang mahal niyang asawa. Gagi, sobra.